Nawala ang lahat sa akin sa loob lamang ng 3 araw. 3 araw. Iyan lang ang itinagal ng operasyon ko at ng pagpapagaling ko sa ICU. Pero sa loob ng maikling panahong iyon, ang bahay na pinaghirapan ko ng 3 dekada, ang tahanang ipinundar ko mula sa dugo at pawis, ay naibenta na pala ng sarili kong mga anak. Hindi ko man lang nalaman, hindi ako makapaniwala. Akala ko, ang pinakamasakit na mararamdaman ko pagkagising ko ay ang hiwa sa aking dibdib mula sa operasyon sa puso. Pero nagkamali ako dahil ang tunay na sakit, ang sakit na halos pumatay sa akin, ay hindi nanggaling sa scalpel ng doktor, kundi sa traidor na ginawa ng kambal kong anak, sina Derek at Nathan. Habang nakaratay ako sa kama ng ospital sa St. Luke's Medical Center, habang lumalaban ako para sa aking buhay, ibinenta nila ang aking bahay sa Quezon City sa halagang what to 5 million pesos. At ang mas masakit, ginamit nila ang tiwalang ibinigay ko. Ginamit nila ang kapangyarihan ng batas para itapon ako at ihanda ang paglipat ko sa isang home for the aged. Wala silang utang na loob, wala silang puso. Ako si Ramon, 68 taong gulang. Isang ama na nagpalaki sa kanila nang mag-isa mula nang iwan kami ng kanilang ina. 42 taon akong nagtrabaho bilang accountant. Para ano? Para mabigyan sila ng magandang buhay, para mapag-aral sila sa magagandang universidad, para matulungan silang bumili ng una nilang kotse, para sagutin ang gastos sa kanilang mga kasal. Ibinigay ko ang lahat, ang bawat sentimo, ang bawat patak ng lakas ko. At ano ang isinukli nila sa akin habang wala akong malay, habang mahina ang katawan ko? Ninakaw nila ang kaisa-isang bagay na natitira sa akin, ang aking dignidad, at ang aking tahanan, ang aking mga anak. Ang dugo at laman ko, sila pa ang nagtulak sa akin sa bangin, sabi ng kapitbahay ko. Naroon daw sila, nakatayo sa harap ng bahay, naguutos sa mga tagalipat ng gamit, parang mga hari na nagtatapon ng basura. Ang basura na iyon ay ako, ang ama nila. Binaliwala nila ang lahat ng sakripisyo ko, para lang sa pera, para sa mana na hindi pa naman dapat sa kanila. Pero hindi pa tapos ang laban. Akala nila, dahil matanda na ako, dahil mahina na ako galing sa operasyon, ay wala na akong magagawa. Akala nila, tatanggapin ko na lang ang kapalaran ko na mabulok sa isang nursing home habang nagpapakasasa sila sa perang pinaghirapan ko. Nagkakamali sila. Hindi nila kilala ang ama nila. Hindi nila alam kung ano ang kaya kong gawin. Ang kuwentong ito ay hindi tungkol sa pagsuko ng isang matanda. Ito ay tungkol sa pagbangon. Ito ay tungkol sa katarungan. May isang tao, isang hindi ko inaasahan, ang mag-aabot sa akin ng kamay at tutulong sa akin na baligtarin ang sitwasyon. Magbabayad sila. Hindi sa dahas, kundi sa paraang hinding-hindi nila makakalimutan. Matututunan nila na ang karma ay totoo at minsan, ang karma ay dumarating sa anyo ng isang estranghero na may mas mabuting puso kaysa sa sarili mong pamilya. Bago natin ipagpatuloy ang kwento ng aking buhay at ang aking paghihiganti, nakikiusap ako. Pindutin ninyo ang subscribe button sa ibaba. Gusto kong malaman kung nasaan kayo ngayon. Kayo ba ay nasa Pilipinas o nasa ibang bansa? At naranasan nyo na rin bang maloko ng taong pinagkakatiwalaan nyo? I-comment nyo sa ibaba ang inyong lokasyon at ang inyong saloobin. Babasahin ko ang inyong mga kwento ngayon. Hayaan ninyong ikuwento ko kung paano nagsimula ang lahat noong araw na nagising ako at gumuho ang mundo ko. Hindi ko kailanman naisip na ang paggising mula sa isang operasyon sa puso ang magiging simula ng aking bangungot. Nasa St. Luke's Medical Center ako noon sa Quezon City. 3 araw pa lang ang nakakalipas mula nang operahan ako, triple bypass. Iyon ang sabi ng doktor, isang maselang operasyon na halos ikamatay ko. Nakahiga ako doon, nakatingin sa puting kisame. Ramdam ko pa ang bigat sa aking dibdib. Ang bawat paghinga ay may kasamang kirot. Maraming tubo ang nakakabit sa katawan ko. May mga monitor na tumutunog sa gilid. Beep, beep, beep. Mahina pa ako. Sobrang hina. Biglang tumunog ang cellphone ko na nasa ibabaw ng maliit na mesa. Pinilit kong abutin ito kahit masakit ang braso ko. Nakita ko ang pangalan sa screen, si Aling Martha,
Ang kapitbahay ko ng mahigit 20 taon. Mabuting tao si Martha. Parang kapatid na ang turingan namin. Pero bakit siya tumatawag ng ganitong oras? Sinagot ko ang telepono. Hello, Martha? Mahina ang boses ko. Halos pabulong. Ramon. Ang boses niya ay nanginginig. Parang iiyak. Ramon, patawarin mo ako. Diyos ko, patawarin mo ako sa ibabalita ko. Kumabog ang dibdib ko. At hindi dahil sa sakit, sa puso, kundi dahil sa kaba. Bakit, Martha? Anong nangyari? Sinubukan kong tawagan ang mga anak mo. Sina Derek, sina Nathan, pero hindi nila sinasagot ang tawag ko. Huminga siya ng malalim. Ramon, may nakalagay na sold sign sa bakuran mo. Natigilan ako. Sold? Naibenta? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Imposible yan. Nandito ako sa ospital. Paano maibebenta ang bahay nang hindi ko alam? Alam ko, Ramon. Alam ko. Umiiyak na siya ngayon. Pero nandito ang mga bagong may-ari. May dala silang malaking truck. Naglilipat na sila ng gamit. Ang dibdib ko. Naninikip ang dibdib ko. Pinilit kong bumangon, pero napahawak ako sa tagiliran ko. Napaka-imposible. Ang bahay ko sa Quezon City. Ang bahay kung saan lumaki ang mga anak ko. Ang bahay na binili ko, 30 taon na ang nakakaraan. Martha, sabi ko, baka nagkakamali ka lang. Baka. Hindi ako nagkakamali, Ramon. Putol niya sa akin. Nakikita ko ang mga anak mo ngayon. Nasa labas sila. Sila ang nagtuturo sa mga kargador kung ano ang ilalabas. Hawak nila ang mga dokumento. Sabi nila legal daw ang lahat. Naramdaman ko ang pag-ikot ng paningin ko. Ang kwarto ng ospital ay parang lumiliit. Parang tinatakpan ako ng dilim. Sina Derek at Nathan. Naalala ko ang ginawa ko bago ang operasyon. 1 linggo bago ako pumasok sa ospital. Lumapit sa akin ang dalawa. Sabi nila, Tay, kailangan natin ng kasiguraduhan. Kung may mangyari man sa inyo habang inooperahan, kailangan namin ng kapangyarihan para magdesisyon sa inyong kalusugan. Pumayag ako. Siyempre, mga anak ko sila. Tiwala ako sa kanila. Pinapirma nila ako sa isang dokumento, Special Power of Attorney o SPA. Ang akala ko, ang intindi ko. Ito ay para lamang sa mga medikal na desisyon, para sa mga emergency. Hindi ko naisip, kahit sa hinagap. Nagagamitin nila ang pirma ko para ibenta ang aking tahanan habang wala akong kalaban-laban. Gusto kong makausap si Derek, sabi ko kay Martha. Ang boses ko ay matigas kahit nanghihina ako. Ibigay mo ang telepono kay Derek. Narinig ko ang kaluskos sa kabilang linya. Narinig ko ang boses ni Martha na nakikiusap. Tapos, may humawak ng telepono. Tay, boses iyon ni Derek. Ang panganay ko. Walang bahid ng pagkagulat, walang bahid ng awa. Parang tinatanong lang niya kung umulan ba ngayon. Tay, gising ka na pala. Mabuti naman. Derek, sabi ko. At naramdaman ko ang luha na tumutulo sa pisngi ko. Sabi ni Martha, ibinenta niyo raw ang bahay? Kailangan nating pag-usapan ang sitwasyon mo, Tay. Hindi niya itinanggi. Sitwasyon ko? Ang sitwasyon ko ay may bahay ako. Bahay ko yun, Derek. 8.5 million pesos ang halaga noon. Pinaghirapan ko yun. Tay, huminahon ka. Masama sa puso mo ang sumigaw. Ang lamig ng boses niya. Hindi mo na kailangan ng ganoon kalaking espasyo. Mag-isa ka na lang. Ang laki ng binabayaran mong buwis taon-taon. Sayang lang ang pera. Kaya ibinenta nyo? Gumawa kami ng financial decision. Maganda ang offer ng bumili. Cash. Mabilis ang proseso dahil sa SPA na pinirmahan mo. Napapikit ako. Ang anak ko. Ang batang tinuruan kong magbisikleta sa bakuran ng bahay na iyon. Ang batang kinarga ko noong nilalagnat siya. Ngayon, kinakausap ako na parang isa akong kliyente sa negosyo. Saan ako titira, Derek? Tanong ko. Paglabas ko ng ospital sa Makalawa. Saan ako uuwi? Naayos na namin yan, mabilis niyang sagot. Nakakuha kami ng slot para sa iyo sa Evergreen Senior Living, sa may Tagaytay. Maganda doon, Tay. Presko ang hangin. May 3 kainan sa isang araw. May mga aktibidad. May mga nurse na magbabantay sa iyo 24 oras. Evergreen Senior Living. Isang home for the aged. Gusto nila akong ikulong. Gusto nila akong ilayo. Hindi ko hiniling na ilagay niyo ako sa home for the aged, sabi ko. Tay,
Nakapagbayad na kami ng deposit. 250,000 pesos. Sayang naman kung hindi mo gagamitin. Ang monthly doon ay 60,000 pesos. Huwag kang mag-alala. Sagot na yan ang pera mula sa pinagbentahan ng bahay. Nasaan ang pera? Tanong ko. Nasaan ang watong 5 million pesos? Tumahimik siya sandali. Inilagay namin ni Nathan sa isang investment account. Sa pangalan naming dalawa, doon ko naramdaman ang tunay na saksak. Hindi sa puso, kundi sa kaluluwa. Sa pangalan ninyo? Tay, para protektahan ka, katwiran niya. Matanda ka na, baka kung saan-saan mo lang gastusin ang pera. O baka maloko ka ng ibang tao. Kami na ang bahala. Bibigyan ka namin ng allowance buwan-buwan. Allowance. Sa edad na 68. Matapos ang 42 taon bilang isang respetadong certified public accountant, matapos kong hawakan ang pera ng malalaking kumpanya. Ngayon, ang sarili kong pera ay irarasyon sa akin ng mga anak ko na parang ako ay isang paslit. Wala kayong karapatan, bulong ko. May karapatan kami, tay. May spa kami. Legal ang lahat. Narinig ko ang boses ni Nathan sa background. Sabihin mo sa kanya na donasyon na ang mga gamit. Oo nga pala, sabi ni Derek. Nilinis na namin ang bahay. Ipinamigay na namin ang karamihan sa mga gamit mo. Luma na rin kasi. Hindi naman kasya ang mga yon sa kwarto mo sa Tagaytay. Si Martha, may inabot akong 2 maleta sa kanya. Nandoon ang mga damit mo. Yun lang ang kailangan mo. Derek. Sige na, tay. Marami pa kaming inaasikaso dito. Ang daming papeles. Magpahinga ka na. Hihintayin ka ng van ng Evergreen sa Lunes. Toot, toot, toot. Binabaan niya ako. Ang sarili kong anak. Na pinag-aral ko sa UP Diliman. Na tinulungan kong makabili ng kondo. Na sinuportahan ko noong nawalan siya ng trabaho. Binabaan ako ng telepono matapos niyang nakawin ang buhay ko. Binitawan ko ang telepono. Nahulog ito sa kama. Nakatingin lang ako sa kisame, ang puting kisame ng ospital na unti-unting lumalabo dahil sa mga luha ko. Ang monitor sa tabi ko ay patuloy sa pagtunog. Beep, beep, beep. Walang pakialam na ang puso ko ay nadudurog sa paraang hindi kayang gamutin ng kahit anong operasyon. Wala na ang bahay ko. Wala na ang mga gamit ko, ang mga litrato, ang mga alaala ng yumaong asawa ko, ang paborito kong upuan, ang mga librong iniipon ko. Wala na. At ang mas masakit, wala na akong pamilya. Ang mga anak na akala ko ay mag-aalaga sa akin sa aking pagtanda. Sila pa pala ang maglilibing sa akin ng buhay. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang isang nurse para i-check ang vital signs ko. Bata pa siya. Siguro ay nasa 25 anyos. Maamo ang mukha. Mr. Ramon? Sabi niya. Kumusta ang pakiramdam niyo? May masakit ba? Tumingin siya sa akin at nakita niya ang mga luha sa mata ko. Tumigil siya sa pag-aayos ng kumot. Sir, gusto niyo bang pag-usapan? At bigla, hindi ko napigilan. Siguro dahil sa gamot. Siguro dahil hindi ko na kayang sarilihin. Siguro kailangan kong sabihin ng malakas para maniwala akong totoo ito. Ibinenta ng mga anak ko ang bahay ko, sabi ko. Ang boses ko ay basag. Habang wala akong malay sa operating table, ibinenta nila ang lahat. Natigilan ang nurse. Ang kamay niya ay napahinto sa paghawak sa swero. Po, ano kamo? 3 araw ang nakararaan. May bahay ako, may buhay ako. Ngayon, wala na akong matitirhan. Gusto nila akong ilagay sa home for the aged. Ginamit nila ang tiwala ko para nakawan ako. Tahimik lang siya. Hinawakan niya ang kamay ko. Isang simpleng haplos, pero iyon ang unang beses na naramdaman ko ang malasakit sa araw na iyon. Hindi ko alam na ang pag-amin kong iyon sa nurse na si Jennifer, ang magiging susi sa pagbabago ng aking kapalaran, hindi ko alam na dahil sa kanya. Makikilala ko ang isang tao, isang doktor, at isang matandang milyonaryo na magpapatunay sa akin na hindi pa tapos ang buhay ko. Akala ng mga anak ko ay nanalo na sila. Akala nila ay basura na lang ako na pwede nilang itapon. Pero hindi nila alam na ang tatay nila ay hindi basta-basta sumusuko. Sisiguraduhin ko na pagsisisihan nila ang araw na ito. Nakahawak ako sa telepono, mahigpit. Halos dumugo ang mga daliri ko sa higpit ng pagkakakapit. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng anak ko ay parang punyal na tumatarak sa dibdib ko. Mas masakit pa kaysa sa hiwa ng scalpel mula sa operasyon. Kinausap ko si Derek, ang panganay ko. Inasahan kong maririnig ko ang pag-aalala sa boses niya.
Inasahan kong sasabihin niyang nagkakamali lang si Aling Martha, na hindi totoo ang sold sign sa harap ng bahay, na hindi totoo na ipinamimigay nila ang mga gamit ko. Pero mali ako. Maling-mali ako. Ang boses ni Derek ay kalmado, masyadong kalmado. Parang nagbabasa lang siya ng ulat sa trabaho, parang hindi buhay ng sarili niyang ama ang pinag-uusapan namin. Sinabi niya sa akin ang plano nila. Isang planong binuo nila habang ako ay walang malay, habang ako ay nakikipagbuno kay kamatayan sa operating room ng St. Luke's. Ibinenta nila ang bahay. Ang bahay sa Quezon City na binili ko 30 taon na ang nakakaraan. Ang bahay kung saan sila lumaki, kung saan naglaro sila ng basketball sa garahe, kung saan namin ipinagdiwang ang bawat Pasko at Bagong Taon na ibenta na sa halagang 5 million pesos. Nanginginig ang buong katawan ko habang tinatanong ko siya, paano niyo nagawa ito? Ang sagot niya ay yumanig sa buong pagkatao ko. Sabi niya, Tay, pinoprotektahan lang namin ang pera. Matanda ka na. Hindi mo na kailangan ng malaking bahay. Sayang ang property tax. Sayang ang maintenance. Pinoprotektahan? O pinoprotektahan ninyo ang inyong mana? Sinabi niya na inilagay na nila ako sa Evergreen Senior Living sa Tagaytay, isang home for the aged. Maganda daw doon, sariwa ang hangin, may mga nurse, kumpleto ang pagkain. Parang isang pabor ang ginagawa nila sa akin. Sinabi niya ang presyo ng walang gatol. Ang deposit ay 250,000 pesos. Ang buwan ng bayad ay 50,000 pesos. At ang matitirang pera mula sa pinagbentahan ng bahay, ang milyon-milyong piso na pinaghirapan ko ng 40 taon bilang accountant, nasa investment account na daw, sa pangalan nilang dalawa ni Nathan, para daw hindi ko mawaldas, para daw hindi ako maloko ng ibang tao. Napatawa ako ng mapait, isang tawang puno ng luha. Ayaw nilang maloko ako ng ibang tao, pero sila mismo, ang sarili kong mga anak, ang nanloko sa akin, ang masaklap pa. Sinabi ni Derek na bibigyan na lang nila ako ng allowance. Allowance. Ako. Ang nagpalaki sa kanila. Ang nagpaaral sa kanila sa UP Diliman. Ang nagturo sa kanila kung paano humawak ng pera. Ngayon, ako pa ang hihingi ng limos mula sa sarili kong kayamanan. Tinanong ko siya tungkol sa mga gamit ko. Ang mga libro ko. Ang mga album ng litrato. Ang paborito kong rocking chair kung saan ako nagkakape tuwing umaga. Ang mga gamit ng yumaong asawa ko na iningatan ko ng ilang taon. Ang sagot niya ay dumurog sa huling piraso ng puso ko. Ipinamigay na daw nila. Donasyon. Wala daw espasyo sa kwarto ko sa nursing home para sa mga kalat. Kalat. Ang tawag nila sa mga alaala ng buong buhay ko ay kalat. Sinubukan kong sumbatan siya. Sinubukan kong ipaalala sa kanya ang lahat ng sakripisyo ko. Kung paano ako nagtrabaho ng doble kayod noong iwan kami ng nanay nila, kung paano ko sila itinaguyod mag-isa, pero pinutol niya ako. Sabi niya, Tay, huwag ka nang maging madrama. Legal ang ginawa namin. May special power of attorney kami. Pumirma ka. Ikaw ang nagbigay ng karapatan sa amin. Pagkatapos noon, binabaan niya ako ng telepono. Naiwan akong nakatulala sa puting dingding ng ospital. Ang tunog ng dial tone ay parang hudyat ng katapusan ng buhay ko. Pakiramdam ko ay hubad ako. Walang bahay, walang gamit, walang pera, walang karapatan, at ang pinakamasakit sa lahat, wala akong pamilya. Ang mga taong dapat na mag-aalaga sa akin, ang mga taong inakala kong magiging sandalan ko sa pagtanda, sila pa ang tumulak sa akin sa bangin. Pumasok sa isip ko ang imahe ni Derek at Nathan noong mga bata pa sila, ang mga ngiti nila noong graduation, ang mahigpit na yakap nila noong kinasal sila. Saan nagpunta ang mga batang iyon? Sino itong mga halimaw na kausap ko sa telepono? Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala, pero wala akong lakas. Ang tanging nagawa ko lang ay umiyak ng tahimik habang bumubuhos ang ulan sa labas ng bintana ng ospital, kasabay ng pagpatak ng ulan. Ay ang pagpatak ng aking mga luha para sa isang pamilyang tuluyan nang nasira. Ilang oras akong nakatulala. Hindi ko ginalaw ang pagkain na inihatid ng nurse. Paano ako kakain kung ang sikmura ko ay parang binuhusan ng asido? Ang puso kong kakaopera pa lang, ay parang pinipiga, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa sakit ng kalooban. Pumasok muli si Jennifer,
Ang nurse na kanina pa sumisilip sa akin. Bata pa siya. Siguro kasing edad lang ng panganay na apo ko kung nagkaapo man ako. May awa sa mga mata niya. Tinanong niya ako kung may kailangan ako, kung gusto ko ng pain reliever. Tumingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang tao, hindi isang empleyado ng ospital, kundi isang tao na handang makinig. At doon, ibinuhos ko ang lahat. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa tawag, tungkol sa bahay, tungkol sa nursing home sa Tagaytay, tungkol sa pagtataksil ng mga anak ko. Sinabi ko sa kanya na wala na akong uuwian, na paglabas ko sa ospital na ito, isa na akong palaboy na umaasa sa awa ng mga anak na walang utang na loob. Tahimik lang siyang nakinig. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang init ng palad niya ay nagbigay sa akin ng kaunting lakas. Pagkatapos kong magkwento, tumayo siya. Sabi niya, hihingin daw niya ang tulong ni Dr. James Santos. Si Dr. Santos ang surgeon na nagligtas sa buhay ko. Ang doktor na nag-opera sa puso ko. Kinagabihan, dumating si Dr. Santos. Nakasuot pa siya ng kanyang white coat. Pagod ang mukha, pero may ningning ng malasakit sa mga mata. Umupo siya sa tabi ng kama ko, hindi bilang doktor, kundi bilang isang kausap. Sabi niya, Ramon, narinig ko ang nangyari. Nalaman ko ang ginawa ng mga anak mo. Inakala kong kakaawa niya ako. Inakala kong sasabihin niyang magpapatawag siya ng social worker. Pero iba ang sinabi niya. May inalok siya sa akin. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang tiyuhin. Si Arturo. Si Arturo ay 76 na taong gulang. Isang retiradong executive ng isang malaking kumpanya sa Makati, nakatira sa Forbes Park. Mayaman. Sobrang yaman. Pero gaya ko. Si Arturo ay nag-iisa. Namatay ang asawa ni Arturo 2 taon na ang nakararaan. At mula noon, nawalan na siya ng gana sa buhay. Malungkot siya, nalulunod sa laki ng bahay niya, sabi ni Dr. Santos. Kailangan ni Arturo ng kasama, hindi katulong. May mga katulong siya, may hardinero, may driver. Ang kailangan niya ay kaibigan. Isang taong kasing edad niya. Isang taong makakausap niya tungkol sa nakaraan, tungkol sa buhay. Isang taong hindi hihingi ng pera sa kanya. Tinitigan ako ni Dr. Santos, sabi niya. Ramon, tingin ko ay magkakasundo kayo. Pareho kayong matalino. Pareho kayong may pinag-aralan. At pareho kayong may dinadalang bigat sa puso. Nagdalawang isip ako. Ako? Titira sa bahay ng isang milyonaryo? Magiging pabigat? Sinabi ko kay Dr. Santos, Doktor, wala akong maiambag. Kakagaling ko lang sa operasyon. Mahina ako. Ngumiti siya. Sabi niya, hindi kailangan ni Tio Arturo ng magbubuhat ng gamit. Kailangan niya ng taong makikinig. At sa tingin ko, kailangan mo rin ng matutuluyan. Kaysa pumunta ka sa nursing home na pinili ng mga anak mo. Bakit hindi mo subukan ito? Evergreen Senior Living o Forbes Park. Ang nursing home kung saan ako itatapon ng mga anak ko. O ang bahay ng isang estranghero na nag-aalok ng pagkakaibigan, wala akong pagpipilian. O baka, mayroon na. Baka ito na ang sagot ng Diyos sa mga dasal ko. Pumayag ako. Sabi ko kay Dr. Santos, sige, pakisabi kay Arturo, darating ako. Sa gabing iyon, hindi ako gaanong nakatulog, pero hindi na dahil sa lungkot, kundi dahil sa kaba at sa kaunting pag-asa. Isang pag-asa na baka sakali. May naghihintay pang magandang bukas para sa isang matandang tulad ko, na kahit tinalikuran ako ng sarili kong dugo, may mga tao pa ring handang tumulong nang walang hinihintay na kapalit. 2 araw ang lumipas. Dumating ang araw ng paglabas ko sa ospital. Wala sina Derek at Nathan. Hindi sila nagpakita. Ipinadala lang nila ang mga gamit ko kay Martha. At si Dr. Santos na ang nagpahatid nito sa akin. Sumakay ako sa kotse ni Dr. Santos. Tahimik kami sa biyahe papuntang Makati. Ang Forbes Park, ang lugar ng mga mayayaman, ang lugar ng mga politiko at negosyante. Hindi ko akalain na sa tanang buhay ko, doon ako titira. Inaasahan ko na ang bahay ay magiging malamig, moderno, puno ng salamin at bakal, gaya ng mga bahay na nakikita ko sa magasin, walang buhay. Pero nagkamali ako. Ang bahay ni Arturo ay luma pero maganda. Istilong kolonyal. May malaking hardin na puno ng mga puno ng mangga at nara. May mga bulaklak na namumulaklak.
Mainit ang aura ng bahay, Homey. Sinalubong kami ni Arturo sa pinto. Matangkad siya. Maputi na ang buhok. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at pantalon. Wala siyang suot na alahas. Walang yabang sa katawan. Ikaw siguro si Ramon, sabi niya. Ang boses niya ay baritono pero mababa ang tono. Tuloy ka. Huwag kang mahiya. Magandang umaga po, sir, bati ko. Tumawa siya ng mahina. Huwag mo akong tawaging sir. Arturo lang. Pareho lang tayong matanda dito. Pumasok kami sa loob. Ang sahig ay gawa sa makintab na kahoy. Amoy kape ang buong bahay. Amoy lumang libro at floor wax. Dinala niya ako sa kusina. Hindi sa formal na sala, kundi sa kusina. Nagtitimpla ako ng kape, sabi niya. Gusto mo ba? Barako ito. Galing Batangas. Sige po. Salamat. Umupo kami sa lamesa sa kusina. Parang dalawang matagal ng magkaibigan. Tiningnan ako ni Arturo. Ang mga mata niya ay matatalas. Parang nakikita niya ang loob ng kaluluwa ko. Ikinuwento sa akin ng pamangkin ko ang nangyari. Panimula niya. Ibinenta ng mga anak mo ang bahay mo habang inooperahan ka. Yumuko ako. Nahihiya. Opo. Ganoon na nga. Masakit, sabi niya. Hindi pa tanong, kundi bilang pagsang-ayon. Sobra, sagot ko. Huminga siya ng malalim at uminom ng kape. Alam mo ba kung bakit naghahanap ako ng kasama? Tanong niya. Umiling ako. Sabi ni Dr. Santos, nalulungkot daw kayo. Totoo yon. Pero may iba pang dahilan. Ibinaba niya ang tasa. Ang mukha niya ay naging seryoso. May anak din ako, Ramon. Si Bradley. Nasa Amerika siya ngayon. Tumingin siya sa malayo, noong nakaraang taon. Sinubukan ni Bradley na kumuha ng court order. Gusto niya akong ipadeklara na incompetent. Ibig sabihin, gusto niyang palabasin na ulyanin na ako, na hindi ko na kayang magdesisyon para sa sarili ko. Nagulat ako. Isang milyonaryo, ginaganoon ng sariling anak? Bakit niya ginawa yon? Tanong ko. Dahil sa pera, sagot ni Arturo. Gusto niyang makuha ang kontrol sa mga bank account ko. Gusto niyang ibenta ang bahay na ito. Gusto niyang ilagay ako sa isang facility, gaya ng ginawa sa iyo. Ano ang nangyari? Lumaban ako. Kumuha ako ng magagaling na abogado. Napatunayan ko sa korte na matino pa ako. Na kaya ko pang alagaan ang sarili ko. Natalo si Bradley. At mula noon, hindi na kami nag-usap. Tumingin siya sa akin muli. At sa pagkakataong iyon, nakita ko ang lungkot na nakatago sa likod ng kanyang yaman. Kaya kita inimbitahan dito, Ramon, sabi niya. Dahil alam ko ang pakiramdam. Alam ko ang pakiramdam na tratuhin ka ng sarili mong anak na parang isang bangko, na parang hinihintay na lang nilang mamatay ka para makuha nila ang gusto nila. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko. Hindi ko napigilan. Sa harap ng estrangherong ito, naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Hindi ko kailangan ng katulong. Pagpapatuloy niya. Kailangan ko ng patunay. Patunay na may mga tao pa ring matitino sa mundo. Mga taong hindi pera ang habol. Gusto kitang maging kasama dito. Libre ang tirahan. Libre ang pagkain. Bibigyan kita ng sweldo kung gusto mo. Hindi na po kailangan ng sweldo, mabilis kong sagot. Ang matulungan niyo ako sa tirahan, sobra-sobra na yon. Ngumiti si Arturo. Isang totoong ngiti. Kung ganoon. Magkasundo na tayo. Dito ka natitira. Walang kontrata. Walang pirmahan. Usapan lang ng dalawang Ginoo. Inabot niya ang kamay niya. Inabot ko ito. Ang higpit ng hawak niya ay mainit, matibay, sa sandaling iyon. Sa kusina ng isang mansyon sa Forbes Park, naramdaman ko ang simula ng isang bagong kabanata. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang kaibigan. Ang mga unang linggo ko sa bahay ni Arturo ay parang panaginip. Naninibago pa ako. Sanay ako na ako ang nag-aasikaso sa sarili ko. Pero dito, may kasambahay na naglalaban ng damit ko. May nagluluto. Ang kailangan ko lang gawin ay magpalakas. Dahan-dahan, bumalik ang lakas ko. Ang sugat sa dibdib ko ay nagsimulang maghilom. At kasabay noon, ang sugat sa puso ko ay nagsimula ring maibsan. Nagkaroon kami ng routine ni Arturo tuwing umaga. Sabay kaming nagkakape sa veranda. Nagbabasa kami ng dyaryo. Pinag-uusapan namin ang balita, ang politika, ang ekonomiya. Minsan, nagtatalo kami, pero laging may kasamang tawa. Natuklasan ko na pareho kaming mahilig sa kasaysayan, pareho kaming mahilig sa lumang musika,
Frank Sinatra, Nat King Cole. Pinapatugtog namin ang mga plaka niya habang nakatingin sa hardin. Isang araw. Nagyaya si Arturo na kumain sa labas. Sawa na ako sa luto ng kusinera, sabi niya. Gusto ko ng totoong pagkain. Tara sa Aristocrat. Sumakay kami sa kanyang lumang Volvo. Siya ang nagmaneho. Kahit may driver siya, gusto niya daw maramdaman na kaya pa niya. Kumain kami ng chicken barbecue at Java rice. Ang paborito ko. Habang kumakain kami, nagkwento ako tungkol sa asawa ko, kung paano kami nagkakilala noong kolehiyo, kung paano kami nag-ipon para sa bahay sa Quezon City. Tahimik lang na nakinig si Arturo at pagkatapos, nagkwento rin siya tungkol sa asawa niya. Si Sarah, ang pagmamahal niya kay Sarah ay ramdam ko sa bawat salita niya. Alam mo, Ramon, sabi niya habang pinupunasan ang bibig. Noong mawala si Sarah, akala ko tapos na ang buhay ko. Akala ko, hihintayin ko na lang ang kamatayan. Tumingin siya sa akin. Pero noong dumating ka, parang nabuhayan ulit ako. Masarap pala na may kausap. Masarap pala na may kasabay kumain. Napangiti ako. Salamat Arturo. Kung hindi dahil sa iyo, baka nasa Tagaytay na ako ngayon. Nakatingin sa pader. Naghihintay ng allowance mula sa mga anak ko. Naging seryoso ang mukha niya. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa ginawa nila, Ramon, sabi niya. Ginawa mo ang parte mo bilang ama, pinalaki mo sila ng maayos. Kung pinili nilang maging ganid, kung pinili nilang maging walang utang na loob, kasalanan na nila, yon, hindi sa iyo. Iyon ang unang beses na may nagsabi sa akin noon, sa loob ng ilang linggo. Sinasisi ko ang sarili ko, baka nagkulang ako, baka masyado ko silang ini-spoil, baka hindi ako naging mabuting ama. Pero tama si Arturo, hindi ko kasalanan ang kasakiman nila. Pagkatapos ng tanghalian, dumaan kami sa bangko. Sinamahan ko si Arturo. Nakita ko kung paano siya iginagalang ng manager ng bangko, hindi dahil sa pera niya, kundi dahil sa talino niya at sa dignidad niya. Pinakilala niya ako sa manager. Ito si Ramon, ang kaibigan ko. Siya na ang kasama ko sa bahay ngayon. Hindi kasambahay, hindi pasyente, kundi kaibigan. Ang salitang iyon ay parang musika sa pandinig ko. Pagbalik namin sa bahay, habang naglalakad kami sa hardin, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Dati, ang tingin ko sa sarili ko ay isang matandang walang silbi, isang pasanin, isang asset na kailangang i-liquidate. Pero ngayon, kasama si Arturo, pakiramdam ko ay may halaga ulit ako. Tao ako, may dignidad, may karapatang mabuhay ng masaya, at sa sandaling iyon, alam ko na, ang bahay sa Quezon City ay wala na, ang mga gamit ko ay wala na. Pero dito sa Forbes Park, sa piling ng isang estrangherong naging kapatid, nahanap ko ang isang bagong tahanan at sa pagkakataong ito. Walang sino man ang makakaagaw nito sa akin. Hindi ko alam na ang katahimikang ito ay pansamantala lang dahil hindi magtatagal. Malalaman ng mga anak ko kung nasaan ako at ang kasakiman nila ay muling kakatok sa aming pintuan. Pero sa pagkakataong ito, handa na ako. Hindi na ako ang Ramon na nakahiga sa ospital na walang kalaban-laban. May kakampi na ako ngayon at handa kaming lumaban. Mabilis kumalat ang balita, lalo na sa Maynila kung saan ang mundo ng mga mayayaman at mga feeling mayaman ay magkakaugnay. Akala ko ay tahimik na ang buhay ko kasama si Arturo sa Forbes Park. Akala ko nakalimutan na ako ng mga anak ko matapos nila akong itapon. Pero nagkamali ako. Isang hapon, habang nagkakape kami ni Arturo sa veranda at pinapanood ang paglubog ng araw, tumunog ang cellphone ko. Tiningnan ko ang screen. Derek, ilang linggo na ang nakalilipas mula noong huli kaming mag-usap. Noong huling tawag, malamig siya, walang puso. Parang kausap niya ang isang estranghero na pinalalaya sa bahay. Pero ngayon, nang sagutin ko ang tawag, ibang-iba ang tono niya. Tay! Masigla ang boses niya. Masyadong masigla. Kumusta ka na? Diyos ko, nag-alala kami sa iyo ng sobra. Nag-alala? Napangiti ako ng mapait. Ang huling sinabi nila sa akin ay papunta ako sa nursing home at bawal akong humawak ng pera. Bakit ka napatawag, Derek? Tanong ko. Kalmado lang. Hindi ko ipinahalata ang galit. Tay naman. Siyempre anak mo ako. Gusto lang namin malaman kung okay ka. Nabalitaan namin na
nakatira ka na pala sa Forbes Park? Kasama si Mr. Arturo Santos? Ah, iyon pala. Hindi sila tumawag dahil nag-alala sila sa tatay nila. Tumawag sila dahil narinig nila ang pangalang Arturo Santos. Isang pangalan na kasing kahulugan ng salapi at kapangyarihan. Oo, sagot ko. Kaibigan ko siya. Pinatuloy niya ako noong wala akong matirhan. Grabe tay, ang galing mo talaga, sabi ni Derek. Parang nanalo ako sa loto. Alam mo ba, nag-usap kami ni Nathan. Naisip namin, baka naging harsh kami sa iyo masyado. Baka nagkamali kami. Nagkamali? Ibinenta niyo ang bahay ko. Ninakaw niyo ang pera ko. At ngayon, sasabihin niyo lang na baka nagkamali kayo? Ano ang gusto niyo? Diretso kong tanong. Gusto kaming bumawi tay. Mag-dinner tayo. Dito sa bahay ko sa BGC. Nagluto si Mrs. ng paborito mong kare-kare. Pag-usapan natin ang future. Please stay. Para sa pamilya, pamilya. Ang daling sabihin, ang daling gamitin na sandata. Tumingin ako kay Arturo. Nakikinig siya habang nagbabasa ng libro. Tumango siya sa akin. Parang sinasabi niyang, harapin mo sila, Ramon. Kilalanin mo kung sino talaga sila. Sige, sabi ko. Pupunta ako. Sa linggo, nang ibaba ko ang telepono. Tinanong ako ni Arturo, bakit ka pupunta? Alam mo naman ang sadya nila, hindi ba? Alam ko, Arturo, sagot ko. Alam kong naaamoy nila ang pera mo. Pero kailangan ko silang harapin. Kailangan kong makita sa mga mata nila kung may natitira pa bang pagmamahal para sa akin. O kung ang nakikita lang nila sa akin ay isang tulay papunta sa kayamanan mo. Mag-ingat ka, kaibigan, paalala ni Arturo. Ang kasakiman ay parang lason. Walang pinipiling kadugo. Dumating ang linggo. Ipinagmaneho ako ng driver ni Arturo gamit ang isang itim na Mercedes-Benz. Nang bumaba ako sa harap ng kondo ni Derek sa Bonifacio Global City, nakita ko silang nag-aabang sa lobby. Sina Derek, Nathan, at ang mga asawa nila, nakangiti sila. Malalaking ngiti, parang mga artista sa pelikula. Tay! Sigaw ni Nathan sabay yakap sa akin. Ang higpit ng yakap. Pero malamig, walang init ng pagmamahal. Ang ganda ng kotse mo, Tay, sabi ng asawa ni Derek habang hinahaplos ang Mercedes. Kay Mr. Santos ba ito? Hindi nila ako tinanong kung kumusta ang puso ko. Hindi nila tinanong kung masakit pa ba ang tahi ko sa dibdib. Ang una nilang napansin ay ang kotse. Umakyat kami sa unit nila. Ang ganda ng kondo. Moderno. Mamahalin ang mga gamit. At naisip ko, galing ba ito sa perang ninakaw nila sa akin? Habang kumakain kami ng kare-kare, panay ang kwentuhan nila. Panay ang puri sa akin. Tay, ang lakas ng katawan mo ngayon ha. Tay, bumata ka yata. At pagkatapos, dumating na ang sadya nila. Tumikhim si Derek. Inilapag ang kutsara. Tay, simula niya. Napag-usapan namin ni Nathan. Hindi tama na nakikitira ka lang sa ibang tao. Kahit pamayaman niyang si Arturo Santos, iba pa rin ang pamilya. Kaya nga, tugtong ni Nathan, may naisip kaming proposal. Pwede naming ibalik sa iyo ang kaunting pera, sapat para makaupa ka ng sarili mong kondo, dito lang din sa malapit, para mabantayan ka namin. Tiningnan ko sila isa-isa. At kapalit noon? Tanong ko, aalis ako kay Arturo? Oo naman tay, sabi ni Derek. Nakakahiya naman sa kanya. Tsaka baka isipin ng mga tao pinababayaan ka namin. Napangiti ako. Hindi sila nag-aalala sa akin. Nag-aalala sila sa sasabihin ng ibang tao. At higit sa lahat, natatakot sila. Natatakot sila na baka mapunta sa akin ang yaman ni Arturo at gusto nilang makisawsaw tungkol kay Mr. Santos, singit ng asawa ni Nathan. Wala ba siyang anak? Sino ang magmamana ng yaman niya? Doon ko nakumpirma ang lahat. Wala silang pakialam sa akin. Ginagawa lang nila ito para makalapit kay Arturo, para malaman kung may makukuha sila. Ang puso ko, na akala ko ay wala nang mararamdamang sakit, ay muling nadurog. Pero sa pagkakataong ito, ang sakit ay napalitan ng galit. Isang matinding galit. Ibinaba ko ang aking tinidor. Ang tunog ng bakal na tumama sa porselana ay umalingaw-ngaw sa tahimik na dining room. Tiningnan ko si Derek. Tiningnan ko si Nathan. Ang kambal na inalagaan ko, ang kambal na ipinagpalit ako sa halagang 8.5 million pesos. Gusto niyong umalis ako kay Arturo, sabi ko. Mababa ang boses ko. Pero may diin.
Gusto niyong tumira ako sa malapit. Para ano? Para mabantayan niyo ako? O para mabantayan niyo ang pera? Tay, grabe ka naman magsalita. Depensa ni Derek. Concerned lang kami. Concerned? Tumawa ako. Noong nasa ospital ako. Noong naghihingalo ako. Nasaan ang concern niyo? Ibinenta niyo ang bahay ko. Ipinamigay niyo ang gamit ko. Itinapon niyo ako sa nursing home. Tay, past is past na yon, sabi ni Nathan. Move on na tayo. Move on? Tumayo ako. Nanginginig ang tuhod ko pero pinilit kong tumayo ng tuwid. Madaling sabihin ang move on kung ikaw ang nagnakaw. Pero kung ikaw ang ninakawan, kung ikaw ang tinraidor ng sarili mong dugo, hindi ganoon kadali. Namutla ang mga mukha nila. Tatanungin ko kayo ng diretsyo, sabi ko. Kung si Arturo ay mahirap, kung si Arturo ay nakatira sa squatters area, iimbitahan niyo ba ako sa dinner na ito? Aalukin niyo ba akong tumira sa kondo? Walang sumagot. Ang katahimikan nila ay sapat na sagot. Alam ko ang sagot, pagpapatuloy ko. Hindi. Hahayaan niyo akong mabulok sa nursing home. Kaya kayo interesado ngayon ay dahil nalaman niyong mayaman ang kaibigan ko. Dahil nalaman niyong baka. Baka may makuha kayo. Tay, hindi totoo yan. Sigaw ni Derek. Tumayo rin siya. Karapatan namin yon, anak mo kami. Oo, anak ko kayo. Sa dugo. Tinitigan ko siya sa mata. Pero si Arturo? Siya ang nagpatuloy sa akin noong wala akong matirhan. Siya ang nagbigay sa akin ng dignidad noong tinanggal niyo. Yon sa akin. Siya ang naging pamilya ko noong tinalikuran niyo ako. Huminga ako ng malalim. Naririnig niyo ba ang sarili niyo? Tinatanong niyo kung sino ang magmamana ng yaman niya? Wala pa kayong karapatan sa yaman ko. Mas lalong wala kayong karapatan sa yaman niya. Kinuha ko ang aking tungkod. Alis na ako. Salamat sa pagkain. Kahit na alam kong ang lasa nito ay lasa ng pagpapaimbabaw. Tay, sandali! Hinawakan ni Nathan ang braso ko. Tinabi ko ang kamay niya. Huwag mo akong hawakan, sabi ko. Baka mabilang mo pa kung magkano ang suot kong damit. Naglakad ako papunta sa pinto. Bago ako lumabas, lumingon ako sa kanila sa huling pagkakataon. Huwag na kayong tatawag. Huwag na kayong pupunta. Masaya na ako sa buhay ko. At hindi ko hahayaan na sirain niyo ulit ito. Pagkasakay ko sa kotse, doon lang ako nakahinga. Nanginginig ang mga kamay ko. Tumulo ang luha ko. Pero hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Natapos na. Nasabi ko na. Pinutol ko na ang tali na naguugnay sa akin sa kanila. Masakit. Oo. Pero kailangan. Dahil minsan. Para mabuhay ka. Kailangan mong putulin ang parte ng katawan mo na nabubulok na. At sa kaso ko, ang mga anak ko ang parte na iyon. Pag-uwi ko sa Forbes Park, naghihintay si Arturo sa sala. May hawak siyang 2 baso ng brandy. Hindi siya nagtanong. Iniabot lang niya sa akin ang baso. Para sa kalayaan, sabi niya. Para sa kalayaan, sagot ko. At ininom ko ang alak na may halong pait at tamis. Gaya ng buhay ko ngayon. Ilang linggo matapos ang hapunan na iyon. Ipinatawag ako ni Arturo sa kanyang library. Seryoso ang mukha niya. May mga dokumento sa lamesa. Ramon, sabi niya. Kailangan nating pag-usapan ang hinaharap. Kinabahan ako. Papalayasin na ba niya ako? Huwag kang mag-alala. Ngiti niya nang makita ang mukha ko. Hindi ka aalis dito. Bahay mo na ito. Ibinigay niya sa akin ang isang dokumento. Gusto kong itatag ang Arturo Santos Foundation for Elderly Care. Isang foundation na tutulong sa mga matatanda na inabuso, ninakawan at pinabayaan ng kanilang pamilya. Gaya natin, binasa ko ang papel. Ang layunin ng foundation ay magbigay ng legal assistance at pabahay sa mga senior citizen na biktima ng financial abuse. Napakagandang layunin nito, Arturo, sabi ko. At gusto ko, tiningnan niya ako ng diretsyo. Gusto ko na ikaw ang maging co-trustee. Ikaw ang mamamahala kasama ko. At kapag nawala na ako, ikaw ang magpapatuloy nito. Nabitawan ko ang papel. Ako? Arturo, CPA ako dati, oo. Pero malaking responsibilidad ito. At baka kung ano ang sabihin ng mga tao. Wala akong pakialam sa sasabihin ng tao, matigas niyang sabi. Ang kailangan ko ay taong mapagkakatiwalaan. Taong nakaranas ng sakit na naramdaman ko. Ikaw lang yon, Ramon. Napaluha ako.
Ang tiwalang ibinibigay niya sa akin ay higit pa sa ibinigay ng sarili kong mga anak. Pumayag ako, pero hindi nagtagal ang katahimikan. Isang umaga, may dumating na sheriff sa bahay. May dalang sulat, isang subpoena. Binasa ni Arturo ang sulat. Tumawa siya ng malakas. Isang tawa na walang halong saya. Nagsanib puwersa na sila, Ramon, sabi niya. Sino? Ang anak kong si Bradley. At ang mga anak mong sina Derek at Nathan. Kinuha ko ang sulat. Ang nakasulat doon ay kasong sibil. Inaakusahan nila ako ng undue influence. Sinasabi nila na nilalason ko ang isip ni Arturo, na minamanipula ko siya dahil mahina na siya at matanda na. Hinihiling nila sa korte na pawalang bisa ang pagtatalaga sa akin sa foundation at hinihiling nila na ilagay si Arturo sa ilalim ng guardianship ng anak niyang si Bradley. Naramdaman ko ang takot. Ako? Kakalabanin ang mga mayayaman at makapangyarihan sa korte? Arturo, sabi ko, baka tama sila, baka nagiging pabigat ako sa iyo. Aalis na lang ako. Hinampas ni Arturo ang mesa. Hindi, sigaw niya. Iyan ang gusto nila. Ang matakot tayo. Ang sumuko tayo. Ramon, makinig ka. Buong buhay ko, lumaban ako sa negosyo. Hindi ako magpapatalo sa mga batang ito na walang alam, kundi ang humingi ng pera. Tumayo siya. Tuwid na tuwid. Lalaban tayo. Mayroon akong pinakamagaling na abogado at mayroon tayong sandata na wala sila. Ano yon? Tanong ko. Ang katotohanan, sagot niya. Tinawagan niya si Attorney Reyes, ang pinakamagaling na abogado sa Makati. Sa mga sumunod na araw, nakita ko ang ibang klaseng Arturo. Hindi siya ang matandang mahilig magkape. Siya ang Arturo na naging CEO, matalas. Mabilis mag-isip, pero ako. Hindi ko mapigilang kabahan. Paano kung manalo sila? Paano kung makulong ako? Paano kung kunin nila si Arturo at ikulong sa facility? Gabi-gabi. Nagdarasal ako. Hinihiling ko sa Diyos na sana, sa huling yugto ng buhay namin, manaig naman ang hustisya. Dahil kung mananalo ang kasamaan ng mga anak namin, wala nang pag-asa ang mundong ito. Ang araw ng pagdinig ay dumating. Ang langit ay madilim at maulan. Parang nakikisama sa bigat ng nararamdaman ko. Pumasok kami sa loob ng korte sa Makati, sa kabilang panig. Nakaupo sina Derek, Nathan at Bradley. Nakasuot sila ng mamahaling barong at suit. Mukha silang mga kagalang-galang na negosyante. Kung hindi mo lang alam na ang laman ng puso nila ay puro kasakiman. Tumingin sa akin si Derek. Ngumisi siya. Isang ngisi na nagsasabing, tapos ka na matanda. Nagsimula ang pagdinig. Ang abogado nila ay agresibo. Tinuro niya ako. Your Honor, sabi ng abogado, ang lalaking ito, si Ramon, ay isang oportunista. Ginamit niya ang kahinaan ni Mr. Arturo Santos. Pinasok niya ang bahay nito. At ngayon, kinokontrol niya ang yaman nito. Pinanood ko ang mga anak ko na tumatango. Nagpapanggap na biktima. Tumestigo si Derek. Umiiyak pa siya. Your Honor, mahal namin ang tatay namin. Pero mula nang makilala niya si Mr. Santos, nagbago siya. Naging mukhang pera. Natatakot kami para kay Mr. Santos. Ang kapal ng mukha. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa hukom na sila ang nagbenta ng bahay ko. Pero pinigilan ako ni Attorney Reyes. Huminahon ka, Ramon. Hayaan mo silang magsalita. Pagkatapos nilang maglahad, tumayo si Arturo. Siya ang aming star witness. Naglakad siya papunta sa witness stand. Walang tungkod. Tuwid ang likod. Tinanong siya ng aming abogado. Mr. Santos, totoo bang minamanipula kayo ni Ramon? Tumingin si Arturo sa hukom. Pagkatapos ay tumingin siya sa anak niyang si Bradley at sa mga anak ko. Your Honor, simula ni Arturo, ang boses niya ay malinaw at puno ng autoridad. Ako ay 76 na taong gulang. Binuo ko ang kumpanya ko mula sa wala. Alam ko ang diferensya ng kaibigan at linta. Nagtawanan ang mga tao sa loob ng korte. Namula si Bradley. Ang mga lalaking ito, turo ni Arturo sa mga anak namin. Sila ang tunay na manipulatibo. Ang anak ko, gusto akong ideklarang baliw para makuha ang pera ko. Ang mga anak ni Ramon, ibinenta ang bahay ng sarili nilang ama habang nasa ospital ito. Napasinghap ang hukom. Totoo ba ito? May mga dokumento kami, Your Honor, sabi ni Attorney Reyes. Ibinigay niya ang ebidensya ng pagbenta ng bahay at ang SPA. Nagpatuloy si Arturo, si Ramon.
Si Ramon lang ang taong tumingin sa akin at hindi nakita ang wallet ko. Nakita niya ako bilang tao, bilang kaibigan. Binigyan ko siya ng posisyon sa foundation hindi dahil pinilit niya ako, kundi dahil siya lang ang pinagkakatiwalaan ko na may pusong tumulong sa iba. Tumingin si Arturo sa hukom ng mata sa mata. Kung ang pagkakaroon ng tunay na kaibigan sa katandaan ay isang krimen o tanda ng pagkabaliw. Kung gayon, ikulong niyo na ako. Pero hindi ko hahayaan na yurakan nila ang dignidad ng kaibigan ko. Tahimik ang buong korte, ang hukom. Isang babaeng nasa edad 50 ay tumingin sa mga anak namin. Ang tingin niya ay matalim. Gentlemen, sabi ng hukom, ang nakikita ko dito ay hindi pang-aabuso ng isang matanda sa kapwa matanda. Ang nakikita ko ay kasakiman ng mga anak na hindi makapaghintay na mamatay ang kanilang mga magulang. Binagsak ng hukom ang maso. Case dismissed. Ibinabasura ko ang kasong ito. Mr. Santos, may karapatan kang gawin ang gusto mo sa pera mo at sa buhay mo. At kayong tatlo, turo niya kina Derek, Nathan at Bradley. Mahiya kayo sa mga sarili nyo, tapos na, nanalo kami. Nakita kong yumuko si Derek. Si Nathan ay hindi makatingin sa akin. Si Bradley ay nagmamadaling lumabas ng korte. Lumapit sa akin si Arturo. Niyakap niya ako. Sabi ko sa iyo, Ramon, mananaig ang katotohanan. Paglabas namin ng korte, sinubukan akong kausapin ni Derek. Tay, sabi niya. Sorry na, nagkamali lang kami ng akala. Tiningnan ko siya. Wala nang galit, wala nang sakit, awa na lang. Umuwi na kayo, Derek, sabi ko. Huwag niyo na kaming gambalain. May foundation pa kaming aasikasuhin. Sumakay kami ni Arturo sa kotse. Habang umaandar kami palayo sa korte, palayo sa mga anak na naging dayuhan sa amin. Naramdaman ko ang tunay na kapayapaan, hindi dahil sa nanalo kami, kundi dahil napatunayan ko na kahit sa huling yugto ng buhay, hindi pa huli ang lahat para makahanap ng hustisya at ng pamilyang totoo. Ngayon, handa na kaming simulan ang tunay na trabaho, ang tulungan ng iba pang gaya namin. Dahil ang tagumpay na ito ay hindi lang para sa amin. Para ito sa lahat ng magulang na nalimutan at inabuso. Kami ang magiging boses nila. Disyembre noon. Ramdam na ang simoy ng Pasko sa Forbes Park. Ang mga parol sa kalsada ay umiilaw. Ang simoy ng hangin ay malamig. Pero sa loob ng bahay namin ni Arturo, may katahimikan na bumabalot. Napansin ko na nitong mga nakaraang linggo. Mas madalas nang matulog si Arturo. Mabilis siyang mapagod. Dati, kaya pa niyang maglakad ng 2 ikot sa hardin tuwing umaga. Pero nitong huli, hanggang sa veranda na lang siya. Nakaupo. Nakatingin sa mga puno ng nara. Ramon, sabi niya sa akin isang gabi. Nakaupo kami sa sala. Umiinom ng tsaa. Huwag kang malungkot. Tumingin ako sa kanya. Bakit naman ako malulungkot? Ang lakas-lakas mo pa. Ngumiti siya. Isang ngiting pagod pero puno ng kapayapaan. Alam ko ang katawan ko, kaibigan. Parang lumang kotse. Kahit anong ayos. Bibigay din ang makina. Hinawakan niya ang kamay ko. Gusto ko lang magpasalamat. Ang huling taon na ito ang pinakamasayang taon ng buhay ko mula noong mawala ang asawa ko. Huwag kang ngang magsalita ng ganyan, saway ko sa kanya. Pero sa loob-loob ko, alam ko na nagpapaalam na siya at nangyari nga. 3 araw bago magpasko, bumaba ako sa kusina para magtimpla ng kape. Ang paborito naming barako, 7:00 na ng umaga. Karaniwan, gising na si Arturo sa oras na ito. Nagbabasa ng dyaryo sa lamesa, pero wala siya. Inisip ko na baka napuyat lang siya kagabi, kaya hinayaan ko muna. Naghintay ako. 8:00. Wala pa rin. Umakyat ako sa kwarto niya. Kumatok ako ng mahina. Arturo? Tawag ko. Gising na. Lumalamig na ang kape mo. Walang sumagot. Pinihit ko ang siradura ng pinto. Bumukas ito. Nakita ko siya sa kama. Nakahiga. Ang kumot ay maayos na nakatabing sa dibdib niya. Nakapikit ang mga mata niya. Ang mukha niya ay maaliwalas. Walang bahid ng sakit. Walang bahid ng paghihirap. Parang natutulog lang siya ng mahimbing. Lumapit ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Malamig. Doon ko naramdaman ang bigat. Hindi ako sumigaw. Hindi ako humagulgol. Sa edad naming ito, ang kamatayan ay hindi na isang nakakatakot na multo. Ito ay isang dating kaibigan na dumarating para sunduin ka. Tumulo ang luha ko.
Tahimik. Paalam kaibigan, bulong ko. Salamat sa lahat. Pahinga ka na. Pumanaw si Arturo sa kanyang pagtulog. Mapayapa. Tahimik. Isang kamatayan na nababagay sa isang mabuting tao. Ang burol ay ginanap sa isang pribadong kapilya sa Makati. Dumating ang mga dating kasosyo niya sa negosyo. Ang mga empleyado ng foundation. At siyempre, ang anak niyang si Bradley. Dumating si Bradley na nakasuot ng itim na suit. Umiiyak siya. Pero kilala ko ang iyak na iyon. Iyak iyon ng pagsisisi o iyak ng isang taong nag-aabang ng mana? Lumapit siya sa akin. Ikaw, sabi niya ng may diin. Masaya ka na ba? Patay na siya. Tiningnan ko siya ng diretso. Wala akong dapat ikasaya sa pagkawala ng kaibigan ko, Bradley. Pero masaya ako na sa huling sandali niya. Hindi siya nag-iisa. Kahit na tinalikuran siya ng sarili niyang dugo, hindi siya nakasagot pagkatapos ng libing. Dumating ang araw ng pagbabasa ng Last Will and Testament. Nagtipon kami sa library ng bahay. Ako, si Bradley, si Attorney Reyes. At ilang saksi. Kampante si Bradley. Nakaupo siya na parang siya na ang may-ari ng bahay. Tinitingnan niya ang mga paintings sa pader na parang tinatantya na ang presyo. Binuksan ni Attorney Reyes ang dokumento. Ako, si Arturo Santos. Nasa tamang pag-iisip ay iniiwan ang aking mga ari-arian gaya ng sumusunod. Binasa ang mga mana. May iniwan na pera kay Bradley. Malaki pa rin. Sapat para mabuhay siya ng marangya habang buhay. May iniwan sa mga charity at pagkatapos. Dumating sa usapin ng bahay. Ang mansion sa Forbes Park, ang aking tahanan, basa ni Attorney Reyes. Kasama ang lahat ng gamit at alaala sa loob nito. Ay iniiwan ko sa aking pinakamatalik na kaibigan, si Ramon, bilang pasasalamat sa pagbibigay niya sa akin ng pamilya noong panahong wala ako nito. Napatahimik ang buong kwarto. Biglang tumayo si Bradley. Imposible yan. Niloko niya ang tatay ko. Kukuwestiyonin ko ito sa korte. Ibinaba ni Attorney Reyes ang salamin niya. Mr. Bradley, napatunayan na ng korte noong nabubuhay pa ang tatay mo na nasa tamang pag-iisip siya. Ang dokumentong ito ay pirmado at notaryado. Kung gusto mong magsayang ng pera sa abogado, go ahead. Pero sinisiguro ko sa iyo, matatalo ka lang ulit. Tumingin sa akin si Bradley. Puno ng galit ang mata niya. Pero wala siyang nagawa. Padabog siyang lumabas ng bahay. Naiwan ako sa library. Ang bahay na ito, ang napakalaking bahay na ito, ay akin na. Pero hindi ko naramdaman na nanalo ako sa loto. Ang naramdaman ko ay lungkot dahil aanhin ko ang bahay kung wala na ang kaibigan ko. Pero alam ko ang gusto ni Arturo. Gusto niyang gamitin ko ito sa mga sumunod na buwan. Ipinagpatuloy ko ang nasimulan namin, ang Arturo Santos Foundation. Ginawa kong headquarters ang ibabang bahagi ng bahay. Araw-araw, may mga abogado na pumupunta para tulungan ang mga senior citizen na inaapi ng kanilang mga anak. May mga social worker na tumutulong sa mga napabayaan. Naging abala ako. At sa pagiging abala, nahanap ko ang aking layunin, isang hapon. Habang nagpirirma ako ng mga tseke para sa scholarship ng mga apo ng mga tinutulungan namin, may sinabi ang kasambahay, Sir Ramon, may bisita po kayo sa labas. Sino? Tanong ko. Sina Derek at Nathan po. Natigilan ako. Ang mga anak ko. Hindi sila nagpakita noong libing ni Arturo. Siguro ay nahihiya o siguro ay natatakot na baka wala silang makuha. Lumabas ako sa veranda. Nakita ko sila. Nakatayo sa garden. Mukha silang mas matanda kaysa sa huli naming pagkikita. Wala na ang yabang sa tindig nila. Nang makita nila ako, yumuko sila. Tay, sabi ni Derek. Hindi ako nagsalita. Hinintay ko silang magsalita. Nabalitaan namin ang nangyari kay Mr. Arturo, sabi ni Nathan. Condolence, Tay. Salamat, tipid kong sagot. Nagkatinginan silang dalawa, parang nagtuturuan kung sino ang mauuna. Tay, basag ni Derek sa katahimikan. Patawarin mo kami. Tumingin ako sa kanya. Patawad saan, Derek? Sa pagbenta ng bahay? Sa pagtatapon sa akin sa nursing home? O sa pagkawala ng mana niyo? Sa lahat, Tay, sagot niya. At sa pagkakataong ito, nakita ko ang luha sa mata niya. Totoong luha. Noong nakita namin kung paano ka ipinagtanggol ni Mr. Arturo sa korte, noong nakita namin kung paano kanya pinahalagahan, na-realize namin, napakasama naming mga anak. Lumapit si Nathan. Tay,
Hindi kami nandito para humingi ng pera. Alam namin na wala kaming karapatan. Nandito kami kasi miss na namin ang tatay namin. Tinitigan ko sila, ang mga anak ko, ang dugo at laman ko. Gusto kong tumakbo at yakapin sila. Gusto kong sabihin na okay na ang lahat. Nakalimutan na natin ang nakaraan, pero natutunan ko na ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, pwede mong idikit ulit, pero nandoon pa rin ang lamat. At kung hindi ka mag-iingat, masusugatan ka ulit sa mga lamat na iyon. Huminga ako ng malalim. Pinapatawad ko na kayo, sabi ko. Nagliwanag ang mukha nila. Akmang yayakapin nila ako. Itinaas ko ang kamay ko para pigilan sila. Pinapatawad ko kayo para sa sarili ko, pagpapatuloy ko. Para wala na akong dalahin na galit. Pero Derek, Nathan, hindi na tayo babalik sa dati. Natigilan sila. Hindi ko na maibabalik ang tiwala na nawala, sabi ko. Ang boses ko ay mahinahon pero matatag. Pwede kayong bumisita dito. Minsan sa isang buwan. Mag-dinner tayo. Gusto kong makita ang mga apo ko, pero hanggang doon lang muna. Pero tay, iyon ang kondisyon ko, sabi ko. Kung gusto niyo akong maging ama, matuto kayong rumespeto sa desisyon ko. Hindi niyo ako pwedeng kontrolin. Hindi niyo pwedeng diktahan ang buhay ko. At ang bahay na ito at ang pera ng foundation. Wala kayong makukuha dito kahit 5. Maliwanag ba? Tumango sila. Mabagal. Maliwanag po tay, sabi ni Derek. Sa araw na iyon, nagsimula kami ng bago. Hindi perpekto. Hindi gaya ng mga pamilya sa teleserye na nagyayakapan sa huli at limot na ang lahat. Ang sa amin ay realistiko. May distansya, may pag-iingat, pero mayroon ding pag-asa. Umalis sila matapos ang ilang oras. Nangako na babalik kasama ang mga bata sa susunod na linggo. Naiwan akong mag-isa sa beranda. Nagtimpla ako ng kape. Umupo ako sa rocking chair na paborito ni Arturo. Pinanood ko ang paglubog ng araw sa Forbes Park. Ang langit ay kulay kahel at lila. Napakaganda. Kinausap ko si Arturo sa isip ko. Arturo, nakita mo ba yon? Bumalik sila. Hindi dahil sa pera, kundi dahil na-realize nila ang halaga ko. Parang narinig ko ang tawa niya sa hihip ng hangin. Sa edad na ito, marami akong natutunan. Natutunan ko na ang dugo ay hindi sapat para maging pamilya. Ang mga anak ko, sila ang pamilya ko sa dugo. Pero may hangganan ang kanilang pagmamahal. May kondisyon, si Arturo. Isang estranghero. Siya ang naging pamilya ko sa puso. Walang kondisyon, walang hinihinging kapalit. Ang pamilya pala ay isang pagpili. Pinipili mong magmahal, pinipili mong magpatawad. Pero pinipili mo rin kung sino ang hahayaan mong pumasok sa buhay mo at kung sino ang dapat mong ilagay sa labas ng pinto. Ngayon, ako si Ramon, 70 taong gulang. Hindi na ako ang biktima na umiiyak sa ospital. Ako ay isang ama na natutong lumaban, isang kaibigan na tumupad sa pangako, at isang tao na natagpuan ang tunay na kahulugan ng tahanan. Ang tahanan ay hindi ang bahay na may 4 na pader at bubong. Ang tahanan ay kung saan ka tinatanggap, kung saan ka nirerespeto, at kung saan hindi mo kailangang matakot na ipagpalit ka sa pera. Humigop ako ng kape, mainit, mapait, pero sa dulo, may tamis na naiiwan, gaya ng buhay ko. Salamat Arturo, salamat sa lahat, at sa inyo na nakikinig. Sana ay huwag niyong maranasan ang sakit na dinanas ko, pero kung sakali mang iwan kayo ng lahat, huwag kayong sumuko, dahil minsan, ang tunay na pamilya ay naghihintay lang sa isang tasa ng kape, sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Buhay pa tayo, at hanggat buhay tayo, may pag-asa.